Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. How to dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to be with unbearable sorrow. Sa paglalakbay ng mga pantas para hanapin nila ang ating Panginoong Hesus. Itong mga pantas ayon sa pagsusuri ay galing sa Persia. At ang layo ng Persia papuntang Jerusalem o sa kinaroonan kung saan si Jesus, ito ay 1,200 miles. At ayon sa pagsusuri, ang paglalakbay ng mga pantas papuntang Jerusalem, ito ay 2 months nilang paglalakbay, 2 buwang paglalakbay, araw, gabi ang kanilang paglalakbay. Kung mapapansin natin, ang mga pantas sa ating Belen, ay yan po ay makikita natin, ang kanilang sinasakyan ay mga kamelyo, at ang lakad ng kamelyo ay napakahina lamang. Naglalakbay sila for 2 months. At para baga sa aking sakipagnilay-nilay, hindi lamang malayo, hindi lamang araw, gabi ang kanilang paglalakbay. Ang matindi pa dito, sa kanilang paglalakbay, sila ay sama-sama. 3 sila. Iba ang ugali, iba ang kanilang perspektibo sa buhay, iba ang kanilang natutunan sa buhay. Ngayon, sama-sama silang naglalakbay. At anong ibig sabihin dito? As may communality para sa kanila. Ang communality dito, ang sinusundan nila ay isa lamang, ang tala. At isa pa dito makikita natin, sa kanilang paglalakbay, ay mapapanganib ito. Mapanganib dahil nung panahong iyon, sa gabi, kung saan man sila matutulog, ang daming mga makaman na mga hayop na pwede silang hahabulin o pwede silang kakainin. At ang kanilang tatawirin ay mga bundok po ito. Disyerto po ito. Hindi kagaya sa ating panahon ngayon, pag tayo'y maglalakbay, may madadaanan tayong mga mall, may madadaanan tayong mga grocery store, may madadaanan tayong mga hotel na pwede tayo magpapahinga. Sa kapanahunan nila, wala po. At masasabi natin, kung ganun pala ang pangitain sa panahong iyon, sa kanilang paglalakbay, parang napaka-imposible makarating sila. Ano ang nag-udyok sa kanila? Sa isang awitin na ang pamagat dito, The Impossible Dream, napakaganda po at nauugnay ko ito dito ngayon sa ating pagdiriwang sa kapistahan dito sa Epipanya, ang pagpapakita ng ating Panginoon, na sinasabi ng awiting ito, The impossible dream, to fight the unbeatable foe, to be with unbearable sorrow. Na para bagang sa kanilang paglalakbay, sa pagsunod nila sa tala, napaka-imposible. Imagine, yung mga sinasabi kong 1,200 miles ang kanilang paglalakbayin. At sinasabi pa dito, to fight the unbearable foe, na may sa kanilang paglalakbay, hinaharap nila yung kahinaan nila. Hinaharap nila kung anumang mga hadlangs sa daan na sa kanilang papatutunguhan. At sinabi pa dito,
to bear the unbearable sorrow. Na sa paglalakbay, nandyan din po, maramdaman din po ang kahinaan mo. Maramdaman din po ang kalungkutan. Maramdaman din po na pag minsan, kahit may mga kasama ka, parang ikaw na lang nag-iisa sa buhay. At sinasabi dito, this is my quest to follow the stars. Oh, no matter how hopeless, no matter how far. Na kahit paman, may mga pagkakataon na nawalan ng pag-asa. May mga pagkakataon na nararamdaman mo napakatagal, napakalayo. Ngunit sinasabi ng awitin, this is my quest. Ito ang aking adhikain. Nasusundan itong talang ito. Dahil may ibig sabihin itong tala para sa akin. Napakahalaga ito para sa akin. At alam din po natin ngayon sa panahong ito ng New Year, pag sabihin natin New Year, bagong taon, at sinasabi nga na isang awitin, bagong taon, bagong buhay. May New Year, mayroon din po tayong bagong buhay. Gusto natin hindi lamang ang bagong taon may pagbabago. Gusto natin na mayroon din pong bagong buhay. Ang bagong buhay na ito, nakabase ito sa mga pangyayari sa buhay ko na sa nakalipas. Yung mga 2024, tinitingnan ko kung anong nangyari sa buhay ko. Anong mga hadlang dito? At ano kung pwedeng gawin para malampasan ito dito ngayon sa taon ng 2025. Alam ko po, isa-isa sa atin, may mga New Year resolution tayo. Alam ninyo, nung nakalipas na araw, nagpunta kami doon sa Santa Misa at along the way doon sa Aurora, may isang gym diyan na ang pangalan ng gym ay Samson. Pangpalakasan ito. At itong gym na ito ay pinangalan sa Samson para mag-anyaya, mag-akit ng mga tao na mag-exercise naman kayo, magpapalakas naman kayo. At yung dumadaan kami doon, maraming mga sasakyan na naka-park. At agaw pansin, nagtatanong ako kung bakit ang daming mga sasakyan dito, parang bago lang ito. Parang bihira itong mangyayari sa lugar na ito. At sabi ng tinatanong ko, Father, itong mga taong ito dito, itong mga nakapark na mga sasakyan, nagpapa-enroll ito, nag-registered ito dito sa gym na ito, na gusto nila nang mag-reduce ng weight. Magpapapayat daw sila sa taong ito sa 2025. Ito yung parang New Year resolution din po nila. Para namang magkakaroon daw ng sapat na lakas, sapat na kalusugan, magandang kalusugan. At dagdag pa doon sa isa, sabi niya, yung tinatanong, Father, kung titingnan mo rin, Father, sa ibang mga gym ngayon, ang dami din pong nagpapa-enroll. Ngunit, pagdating ng 2 buwan, 3 buwan, dito sa mga nagpapa-enroll na ito, tingnan mo, siguro ang magpapatuloy dito, sa dami nila, 5 na lang. 5 na lang dahil again, akala nila na masusustain nila yung pag-ehersesyo. Ngunit pagdating ng panahon, biglang mawala din po yan. Umpisa lang yan. Gaya-gaya lang yan. Kung titingnan natin, yung mga New Year resolution natin, ito po ba ay gaya-gaya lang? Ito din po ba ay maganda lang tayo sa umpisa? Pagkatapos, dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, sa mga hadlang sa buhay, at sabihin natin, pagod na ako, ayaw ko na, tatalikod na ako, ayaw ko nang sundan, ayaw ko na ipapatuloy yung aking magandang New Year resolution. At ang dami sa atin na ganun ang mentality, ganun ang nangyayari sa buhay. Maganda tayo sa umpisa lang, ngunit sa pagpapatuloy ay biglang nawala yung mga pangarap natin. Naalala ko rin, again, nung nandun ako na-sign sa Bicol, bagong pari, napaka-idealistic pa. Every year sa Bicol, may tinatawag kaming Union of Bicol Clergy. At ang lahat ng mga kaparian sa Bicol
religious ka man, religyoso ka man, dayusisan ka man, bilang na-assign din ako bilang kora-paroko sa isang parokya at sa school, in charge sa school, talagang obligado akong sasama doon. At doon sa pagsasama-sama namin, may mga paligsahan. At sumali ako doon sa isang paligsahan, yung 200-meter run. At tinitingnan ko yung mga katunggali ko sa paligsahang ito, medyo may edad na itong mga katunggali ko, kayang-kaya ko ito dahil mahilig pa ako nung time na yon na talagang magbabasketball, talagang medyo malakas pa. Sabi ko, kayang-kaya ko ito, ako ang mananalo dito, sobrang tiwala sa sarili. Din ngayon, pag umpisa ng paligsahan, ready, get, set, go, talagang napakabilis ko. At yun nga, yung pagdating ng kalagitnaan, hindi ko naalala na kulang na pala ako sa pag-exercise. Yes, batang-bata pa ako, ngunit kulang na pala. At bigla akong nangihina. Nakita ko yung mga katunggali ko, nahuli man sila, ngunit nandoon yung sustainability nila. Nandoon yung patuloy nilang pagtatakbo. At hanggang napapansin ko, naunahan ako ng mga katunggaling itong mga pare. At sa bandang huli, ako pa ang nahuli. Napakatindi itong lesson para sa akin dahil nga maganda lang sa isipan, magaling lang sa ma-pride lang na kayang-kaya ko ito, ngunit in reality, wala palang sustainability, wala na pala yung lakas ko dahil yun nga, hindi ko na napapatuloy yung naumpisahan ko. Bandang huli, ako ang nahuli. Sino pa yung mga nakakatanda sa akin, sila pa yung nauna. Pag minsan, nirelate ko rin to sa buhay espiritual, sa buhay nating pakipagrelasyon sa Diyos, sa mga pangarap natin sa buhay. Ang galing natin pagdating sa isipan, ang galing natin pagdating sa pagsasalita, ngunit in reality, kulang. In reality, pagdating ng mga pagsubok sa buhay, tumatalikod tayo. Mga kapatid, iugnay natin ito ngayon sa pagdiriwang natin sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga 3 pantas na ito na naglalakbay. 5 signpost na makikita ko dito, na bigyan natin ng punto or bigyan natin ng pagpapaliwanag, pagpapalalim. Unang signpost dito ay yung nakita ng mga pantas ang tala. Nakita, ibig sabihin, pag nakita mo itong pangitaing ito, para sa kanila, bago sila sumunod sa talang ito, nandoon yung appreciation nila. Nandoon yung pagkamangha nila. Wow, ang ganda-ganda naman ng talang ito. Wow, may ibig sabihin ito para sa atin. Ibig sabihin, yung nakita nila, nandoon na yung inspirasyon. Nandoon na yung talagang ina-appreciate nila yung bagay na yon na nakita nila. At para sa kanila, sinasabi ito sa wikang English, yung 3 pantas na wise men. Ngunit, tinitingnan ko dito yung pagiging wise, pagiging matalino, naging matalino itong mga taong ito dahil sa karanasan nila sa buhay. At tinitingnan nila yung mga karanasan nila sa buhay, binibigyan nila ng pagpapahalaga, at dito naging instrumento nila itong mga karanasan na ito sa pagtingin nila, sa pagsusuri nila sa mga pangyayari sa buhay, sa pagharap sa mga hinahamon sa buhay. Kasi pag minsan sa atin, magaling lang tayong tumingin din po. Pag nakita natin yung isang bagay, ang galing-galing, ang ganda-ganda, ngunit wala tayong mga hakbang na ginagawa. Unang-unang signpost. Pangalawang signpost doon, anong ginagawa ng mga pantas na ito? Tumitigil ba sila? Hindi. Ang ginagawa nila ngayon, sinundan nila ang tala na nakita nila. Sinundan. Ibig sabihin, hindi lang nila ina-appreciate yung talang iyon. May ginagawa din po sila. Ito yung kaibahan ng sympathy at empathy. Ang sympathy kasi, iugnay natin sa isang taong nakita natin na nangailangan. Sabihin natin, wow, kawawa naman ng taong ito. Tingnan mo yung damit ng taong ito. Tingnan mo, wala yatang laman ang sikmura ng taong ito. Sympathy, sinasimpatiya mo yung sa taong iyon. Ngunit ang empathy, kaiba. Tinitingnan mo ang kalagayan niya.
Nakikita mo kung anong pangailangan niya at nilagay mo yung sarili mo sa kanya. May hakbang ka na ginagawa para sa taong ito. Ibig sabihin, may ginagawa ka para sa kanya. Hindi lang tinitingnan mo yung taong iyon. Ganon din po sa mga pantas. Nakita nila ang tala at hindi lamang hanggang doon na nakita nila, sinundan nila ang tala. 1,200 miles sinundan nila. 2 buwan sinundan nila. Alalahanin natin, again, yung sinasabi ko kanina, yung paglalakbay nila, bulubundukin, disyerto ang kanilang nilalakbay. Mapanganib yung lugar na yon. Araw-gabi, hinaharap nila. Hinaharap nila yung kahinaan ng bawat isa. Hinaharap nila yung pagkakaiba ng bawat isa. Ngunit, pag may talang sinusundan natin sa ating paglalakbay, pag may commonality ang ating paglalakbay, ang ating sinusundan, alam natin na may mapatutunguhan tayo. Alam natin na may mararating tayo dahil isa lamang ang sinusundan natin. Ngunit sa ating paglalakbay, pag iba-iba, nandiyan yung iba-ibang pride. Pinapairal natin yung pride natin. Kagaya ng pamilya, pag nandiyan yung isang pride na namumutawi sa pagsasama sa isang relasyon, wala pong mapupunto, wala pong mapupuntahan, wala pong itong mararating. At again, titingnan natin ngayon ang pangatlong signpost. Yung nakita nila ang tala, ang kinaroroonan nung saan nandoon ang tala, nasumpungan nila itong batang si Jesus, nandoon yung kanilang kagalakan. At sa kagalakang ito, yumuyuko sila. Napakagandang gesture itong pagyuko. Pagyuko, kagaya ng pagpasok natin sa simbahan, nagrespeto tayo, yumuyuko tayo. Is a sign, is a gesture of humility. Yung pakumbabaan natin. Titingnan natin yung sinasabi ni Saint Paul. Sabi ni Saint Paul sa kanyang kinoses, that God is the God of all gods, the King of all kings, but He humbled Himself. Nagpakumbaba. Ang unang nagpakumbaba, hindi tayo. Ang unang nagpakumbaba, hindi ang mga pantas. Ang unang nagpakumbaba, walang iba para mapapaabot sa atin ang napaka-espesyal na regalo, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Siya man isang hari, siya man isang Diyos, ngunit nagpakumbaba siya para mapapahayag niya, mapapaabot sa atin ang napaka-espesyal na regalo, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Masasabi natin, ang Diyos nga, nagpakumbaba. Siya na ang Diyos. Bakit ako hanggang ngayon nandun pa rin ang pride ko? Bakit ako hindi ako pa rin marunong magpakumbaba? Bakit ako hanggang ngayon nandyan pa yung galit, dala-dala ko? Bakit ngayon, dala-dala ko pa rin yung inis? Bakit hindi ko kayang magpakumbaba? Anong nangyayari sa akin? Kung bakit ang Diyos na isang Diyos, siya pa yun ang nagpakumbaba para ipapaabot ang espesyal na regalo para sa akin. Hindi kaya ito din po ang tugon ng mga pantas na ito? Kung nakita nila ang napaka-espesyal na regalo, ang response nila ay magbibigay din po ng regalo ayon sa kanilang kaalaman kung sino itong Jesus na isang Mesiyas, na isang hari. Ay tungang tugon sa atin. Kung ang Diyos ay may regalo sa atin, ano yung regalo ko sa Kanya? Ano yung espesyal na regalo ko sa Kanya? Hindi po kailangan ng Diyos ang mga material na bagay. Ang kailangan ng Diyos tayo, ang pakumbabaan natin. At ang pang-apat na signpost dito, makikita natin, nung naghandog na ang mga pantas na ito, hinahandog nila ang ginto, kamangyang at mira, at napakasimbolik ito sa buhay ng ating Jesucristo. Makikita natin, sinabihan sila ni Herodes bago nila nasumpungan si Jesus. Sabi ni Herodes, babalik kayo sa akin pag nakikita na ninyo, nasumpungan na ninyo itong batang itong si Jesus, para ako naman ang magsamba sa kanya. Ngunit again, nung nasumpungan nila, hindi na sila bumalik doon kay Herodes. Dahil alam nila na si Herodes ay mapanganib. Alam nila na si Herodes ay may ibang balak para sa batang ito.
alam nila yung insecurity ni Herodes, hindi na sila bumalik. Hindi kaya napakaganda din po sa ating mga New Year resolution na yung mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin, yung mga nakalipas na mga taon, para bagang titingnan natin na mga mapanganib din po yun. Kagaya din po ni Herodes. Ang sinusundan ng mga tala sa mga pantas sa pagbabalik nila, walang iba kundi ang Diyos. Hindi kaya sa ating paglalakbay, hindi na tayo babalik doon kung ano yung mga na dinadaanan natin ng mga mapanganib, mga hadlang sa buhay. Ususundan natin ang Diyos sa araw-araw na buhay. Napaka-imposible man, ngunit impossible dream, ngunit napaka-posible. May magagawa ang Diyos sa buhay natin. Imposible man sa atin, ngunit sa Diyos ay walang imposible. Lahat ay posible sa Diyos. At ang panglimang signpost sa atin na is kung awitin itong isang awiting, the impossible dream, bilang pagpapaalala sa atin. Mga imposible man ang mga New Year resolution natin, ngunit pag may tala tayong sinusundan, ang liwanag ng Diyos ang sinusundan natin, ang lahat ng bagay ay magagawa natin. At nais ko lamang awitin itong kabahagi ng awiting itong The Impossible Dream. This is my quest to follow the stars. Oh, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for that heavenly cause. And I know if I only be true for this glorious quest. Dahil ito ang dinikain ko, may gabay ako, walang iba kundi Panginoong Diyos, ipapatuloy ko ang aking paglalakbay. And the world will be better for this. Oh, that one man is scored and covered with scars.